was my father as a father. I've been trying to piece this together across the past few days, and I don't think I have the answer yet because he was a very interesting person. Ang papa namin ay ibang klase siyang tao. Hindi ko masasabing perfecto siya, pero lagi niyang ginawa yung lahat ng makakaya niya para masiguradong wala kaming hanapin sa buhay na kung ano yung kaya niyang ibigay, lagi niyang ibibigay yung best niya. Salamat kasi inalaki mo kaming maayos na tao, naging inspirasyon ka sa marami. At salamat kasi alam naming sa buhay na kakaharapin namin, alam naming parati mo kaming gagabayan and parati ka lang nandyan para sa amin at makakaya namin lahat ng mga pagsubok na harapin namin kasi pinalaki mo kaming maayos. His presence always filled the room, so you know when he was there. Even when he wasn't there, he was influencing how you were and how you grew up. I would say I learned a lot of difficult lessons from him, and all of that challenge has built me into the person that I am. It has taught me how to navigate the world. One of the best things about him is that he always wants you to be ready for whatever the world throws at you. And interestingly, he also does that with a sense of humor. Past few days, I've realized that there's so much about him that we know and we don't know, and then seeing things in a different perspective. Like I'm always, you know how you see someone and at that time you only see that certain aspect, and now I see that he's so much more than just a father even. He's not just our father, he's a father to many, actually, a lot of people. He tries to be that father figure that you can depend on. Yeah, that's something I realized today. How he is as a father? Siguro sasabihin ko na very supportive. On the same time is, nako, sabi niya nagsisinungaling ka, hindi totoo yan. As a father, napakabigat para sa akin. Dahil ako yung, alam niya na ako yung pinaka nasaktan at nahirapan. At ako yung lumaki na masyadong naghangad ng oras niya. Parang ang hirap yata na sabihin kung paano siya naging ama sa akin. Pero sa bandang dulo, sa last 6-7 years, bumalik at nagka-reconnect kami at naramdaman ko yung hinahanap ko at yung kulang sa puso ko na ama. Dahil pinaramdam niya sa akin at inamin niya at nagsorry siya sa akin na nasaktan ako, na ako nga, at alam niya, inaamin niya na ako ang pinaka nahirapan at nasaktan sa lahat. Pero sa bandang dulo, dumating sa point na sabi ko, hindi, wala na lahat yon. Nakalimutan ko na kung ano yung sakit na naramdaman ko. Napalitan, naging masaya. Isa lang yung laging sinasabi ng mga tao sa kanya, lalo na ng mga taong nakakakilala, mga taong nakakasama, napakabuting tao niya. Bilang asawa, masasabi kong maswerte ako dahil dumating siya sa buhay ko. Kung naging mabuti siya sa iba, sa ibang tao, mas mabuti siya bilang asawa. At a random stopover, we were sitting down and we were eating. I think eating is one of the few things that we are able to bond over because we're all pretty different people from each other. That's the moment when we can all sit together as kind of like equals and share our stories. We were eating like a place where you can puro-turo, basically. And there was tinakdakan there. And we had corneto. And for some reason, they thought to put dinakdakan on the corneto. Ulitin ko, hindi siya perfecto, pero para sa akin, ginawa niya lagi yung best niya at pinanindigan niya din yung sarili niya kung paano gagawin yung mga bagay-bagay. Hindi niya hinayaan na diktahan siya ng iba na kung alam niyang mali ay mali. Para sa akin, isang kamanghamanghang tao yung papa ko. At He was the person that if you needed something, you just have to ask and he would actually do.
whatever he can, however he can, and he will try to help you as much as he can. I think one of those moments where I feel the most joy because I can see him enjoying as a whole when me and our siblings tend to be together. Last year, time na to, magkakasama tayo. June 28, nakatayo ka sa tabi ko. Nagtatawanan tayo. But ang pinaka-the best at masarap doon, naramdaman ko na may ama ako at nasa tabi ko siya sa pinaka-importanting buhay ko. Halos lahat. Lahat. Kasi wala naman siya ginawang hindi maganda. Puro mabuti. Kaya masakit sa akin kasi biglaan. Hinanda niya kami pero masakit pag aktual. Pag nandyan na, hindi ko alam kung paano magsisimula nung wala siya. Kasi lagi kami magkasama, nagkahiwalay lang kami nung nagkaroon na kami ng amado. Kaya para sa akin, masaya na dumating siya sa buhay ko, hindi lang sa buhay ko, pati na rin sa maraming tao, sa mga naging empleyado na nakasama namin, sa mga bata. At yung pinakamaganda doon, yung binuo niya kami. Proud akong tawagin na papa ko yung papa ko. Mahal na mahal ka namin, papa. Mahal na mahal ka namin. Para sa akin, isa pa rin siyang the best dad dahil hindi niya pinabayaan ang mga kapatid ko. At sa bandang dulo, gusto pa rin niya na magkakasama kami. At yun ay pagpapatuloy ko, gaya ng pinangako ko sa kanya. Pa, I love you kung nasan ka man. Alam ko lagi mo kong gagabayan. Alam ko babantayan mo kami magkakapatid. Mahal na mahal kita. Yun lang. I guess even now, one of the things na binili niya nga actually is when I die, I don't want people to be sad. I want them to be happy. Yeah, wag yung super sad, no? And I guess that's true. We have to celebrate the life that he did, the life that he has lived and he has shared with every one of us. So. Kakayanin namin ng mga bata. Yung pagkawala niya, tatanggapin namin. Tatanggapin ang buong pamilya namin dahil baka nga hanggang dyan na lang. Dahil sabi nga niya, lahat may katapusan. Lahat may hangganan. Hindi magsisimula ang isang bagay kung walang katapusan siguro. Thank you for the music and your stories of the road. I thank you for the freedom when it came my time to go. I thank you for the kindness and the times when you got tough. And Papa, I don't think I said I love you near enough. The leader of the band is tired and his eyes are growing old, but his blood runs through my instrument and his song is in my soul. My life has been a poor attempt to imitate the man. I'm just a living legacy to the leader of the band. I am a living legacy to the leader of the band.